Mga kababayan, ito ang mangyayari sa ating bansa kung pilitin natin na makipaggera kontra sa mga Chino. Gera na hindi patas dahil wala tayong kalaban-laban sa kanila. Wala tayong pampigil sa kanilang mga strike, mga drone at mga bala. Dahil wala po tayong malalakas na equipment kontra sa kanilang mga armas. Kaya iwasan natin na magkaroon ng isang malakihang digmaan kontra sa mga Chino. At ganito po ang mangyari sa ating inang bayan, na mamamatay ang ating mga bayani, mga sundalo na walang kalaban-laban. Kaya piliin natin na maging peaceful ang ating bayan. Huwag makipagkirian sa ibang bansa dahil wala po tayong kalaban-laban sa kanila. Parang Ukraine na po tsaka Russia na sumusuporta po ang Amerika sa mga Ukraine, ngunit hindi po sila nakikipaglaban sa Russia. Kaya napupulpos lamang po sila. Dahil sa panahon ngayon, nuclear ram po ang pinakamalakas na pwedeng bumura sa isang lugar o isang bayan. Kung kaya hindi po nila gugustuhin na makipaglaban sa malakas na bansa. Ang mangyari po sa Pilipinas ay ang mangyari sa Palestine, Ukraine, Syria, Iraq, Libya, sa Japan ng araw, Hiroshima. Kaya wag po natin pilitin ang ating gobyerno na makipaggirian sa mga Chino dahil wala po tayong kalaban-laban sa mga taong ito. Pilitin po nating maging tahimik lang sa mga panahon ngayon. Dahil ang gera ay hindi biro. Dahil maraming mamatay na mga tao sa ating inang bayan. Tingnan po natin sila. Mamatay po sila na walang kalaban-laban. Ganyan na ganyan po ang nangyari sa Pilipinas kapag tayo makipagdigmaan sa mga Chino. Dahil wala po tayong pambato, pangharang sa kanilang mga persang militar. Kung kaya aming mga kapatid, magiging tahimik man lang at humingi sa ating Diyos na ito ay maging stable sa mga panahon ngayon dahil wala tayong kalaban-laban sa mga taong ito. Ngunit ang pinakamalakas lang sa panahon ngayon ay ating nag-iisang Panginoon. Kung kaya mas paramihin pa natin ang ating mga kahilingan sa Diyos na tayo protektahan sa mga taong ito, sa mga inchik na to. Dahil sira po ang sumisira sa mga Pilipino sa lahat ng batay. Maraming salamat po.